Gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Isang mapagpalang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon naman sa ating mga kapatid, mga kaibigan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nandito na naman po tayo sa ating Webes ng gabi na pag-aaral ng salita ng Panginoon na ang pamagat po ay Discover the Power of God's Grace, na kung saan ay ating babaybayin ang banal na kasulatan upang tuklasin natin ang kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoon. Kasama po natin ang aking dalawang partner sa gawain, si Patroni at saka si Pastor Epi Villaruel. At bibigyan ko sila ng pagkakataon upang kayo po ay batiin at i-welcome dito sa ating programa. Patroni. Sa mapagpalang umaga, tanghali at gabi po, anong oras man po ang sa inyo pong kinaroroonan, kami po ay nagagalak na kayo po ay muli namin nakasama sa gabi ito.
at tayo po ay muli mag-aaral ng banal na salita ng Panginoon. Atin pong hilingin sa banal na Espiritu na tayo po ay kanyang puspusin ng kagalakan at din habang tayo po ay nakikinig mga kapatid, mga kaibigan, ay atin din pong ipanalangin na ito po ay patuloy na papanahanin ng ating pong Panginoon sa ating pong puso at isipan upang sa ating pong paghayo sa ating pong mga gawain ay patuloy na ito po ay ating pong maibahayag sa kanila ang katotohanan na nagmula sa banal na kasulatan ng ating pong Panginoon. Muli sa mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Bigyan ko naman pagkakataon si Pastor Epi upang siya naman ang mag-welcome at batiin ang bawat isa sa atin. Isang magandang gabi, mainit, masigla, masaya, punong-puno ng pagpapala ang pinapaabot namin sa inyo sa pagbati sa pangalan natin Panginoon Jesus mula Luzon, Visayas, Mindanao, New York, New Jersey, all around the world at sa lahat na makakapakinig nito. Sa lahat ng ating pinagbabahagian ng programang ito, kailangan natin ibahagi ang katotohanan ng salita ng Panginoon upang pag natapos ito, tayong lahat ay uuwi sa langit na bahayan na kanyang ipinaghanda sa bawat isa sa atin. Ito amin. Rafi? Maraming salamat, Part Ronnie at saka si Pastor Epi sa inyong pag-welcome sa ating mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. So bago ko po ibigay ang oras at panahon kay Part Ronnie para sa panalangin, ay nais ko pong anyayahan ang bawat isa, himukin, hikayatin na inyo pong pusuan o inyo pong i-thumbs up itong ating ginagawang paglilingkod upang sa ganon ay i-share din natin upang sa ganon ito po ay makarating sa mga tahanan ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan at ating mga kakilala. At gayon din, kung meron po kayong nais linawin, nais itanong dito sa ating mga paksa nitong nagdaan o nitong kasalukuyan, ay kayo po ay hinihimok namin na ito po inyong isulat dyan sa chat box upang ito po ay ating mabasa, upang ito po ay ating matalakay. Kung meron din po kayong mga prayer requests o mga komento o mga reflections para sa ating pag-aaral, ay feel free po na ito po ay inyong ipahayag upang sa ganon sama-sama nating ilapit yan sa Panginoon yung mga panalangin at ganoon din yung inyong mga reflections at mga komento. Ito po ay magbibigay ng panibagong karunungan at kaalaman sa bawat isa sa atin. So magpatuloy po tayo at akin din pong hinihiling kay Patroni na kanyang ipagkaloob ang panalangin para sa ating pag-aaral. Tayo po ay sa mandaling manalangin mga kapatid. Damhin natin ang presensya ng Panginoon. Dakila naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa inyo dahil sa buong maghapon, ang presensya ng Banal na Espiritu ang sa amin pong naranasan ng Panginoon. Maraming salamat sa kalusugan na siyang patuloy na pinagkakalob sa bawat sa amin. Maraming salamat na kami po inyong ginabayan sa aming pong mga gawain sa aming pong paglilingkod. At muli kami pinagkalooban ng pagkakataon ng panahon upang kami po ay mag-aral muli na iyong pong salita. Amin pong hiniling Panginoon sa oras na ito na buksan ang aming pong paunawa, buksan ang aming pong puso Panginoon upang amin pong lubos na maintindihan, lubos namin pong maunawaan ang katotohanan na ito ipapatid sa bawat isa sa amin. Naway ang bawat isa na makikinig at makikinig para programa ito Panginoon ay patuloy ding ang pagpapala ng sangkalangitan ng patuloy ibuhos sa bawat isa upang ganun din ay maunawaan, maintindihan at may sa kabuhayan na ito sa aming pumapakinggan sa gabi. Nadalangin din namin sa inyo, Panginoon, ang aming pong tagapanguna, si Pastor E.P. Villaruel. Siyang inyo pong gagamitin sa oras na ito, Panginoon. Gamitin siyang instrumento, ipang ibahagi ang inyo pong mensahe, tuhanan na ito ipapatid sa bawat sa amin. Kami pong lahat na makikinig, ay ilayo din po kami sa anumang mga disturbances, siyang ginagamit ng kaaway upang hindi namin mapakinggan, hindi namin marinig, hindi namin maunawaan ang iyong mensahe. Ang Espiritu ang siyang magbigay sa amin, Panginoon, ng patuloy na inspirasyon upang amin pong higit na maunawaan ang
aming pong pag-aaral sa gabi ito. Lahat ng ito ay aming pinapasalamatan, hindi sa aming karapatan, kundi alang-alang sa matamis at pakapangyayang pangalan ng inyong bugtong na anak ang aming pong Panginoon sa Kristo. Salamat, Part Ronnie, sa isang magandang panalangin sa oras na ito. At ngayon ay aking tinatawagan si Pastor Epi upang kanyang ilahad ang mensahe ng Panginoon para sa gabing ito. Pastor, ano po yung mensahe ng Panginoon ngayong gabi? Thank you, Part Rafi. Thank you, Part Ronnie. Purihin ang Panginoon na minsan pa tayo ay sama-sama mag-aral ng salita ng Panginoon. At ito ay hindi itong paksa natin, hindi siya isa sa mga paksa na basta nating pakikinggan at pag-aaralan. Ito ay ang nag-iisang katotohanan na kung saan doon dapat na itayo ang karunungan, pag-unawa, at pagdanas ng kagalakan ng kaligtasan dito sa dalawang taong ito. Nandito na tayo ngayon sa ika-apat na bahagi ng pag-aaral. Magpo-focus tayo ngayon sa Romans chapter 5 verses 12 to 19. Actually, doon tayo sa 15 to 19. Kasi background itong Romans chapter verses 12 to 14. Mga kapatid, marami ng mga papel at mga ink na ginamit dito. So, babalikan natin ito at titingnan natin kung ano ang gusto ipaabot sa atin ng Panginoon. At kasi ito yung pinakapundasyon ng pag-unawa kung paano tayo magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Kasi malaking problema, mga kapatid, kung gusto natin magbahagi ng kaligtasan sa ibang tao at tayo ay hindi tiyak sa kaligtasan natin. At pag hindi rin natin alam ito, ang tendency, masyado natin ipopromote kung saang denomination tayo nakaanib. At doon natin palalabasin na tayo, lahat ng denomination victim nito, tayo lahat, walang exempted. Na kung saan tayo nakaanib, doon tayo, ay ito yung ililigtas. Dito, makikita natin kung paano tayo, ano nangyari sa atin sa ating likas sa pagkabuhay dito sa sanlibutan at paano tayo iniligtas ng Diyos doon din sa pangalawang Adan. Kaya, umpisa natin. Mga kapatid, sa bagong tipan, dalawang passages dito sa Bible na nagtuturo nito napakahalagang katotohanan, ang dalawang Adam. Dito sa Romans chapter 5, verses 12 to 21. Yung pangalawa naman ay 1 Corinthians chapter 15, nakikita niyo naman dyan sa screen, verses 19 to 23, at binalik uli niya sa verses 45 to 49. Ito lang dalawang passages na to, dito pinapahayag ang detalye sa napakahalagang katotohanan ng dalawang Adam. Ano paano ito? Itong Romans chapter 5 verses 12 to 21, binabanggit ni Pablo, itinuturo ni Pablo kung paano natin tinanggap. Kasi wala naman tayong nangyari sa atin eh. Pero tinuturo niya dito sa mga taga-Roma na naniniwala na sa Diyos pero hindi nila alam kung ano talaga ang kanilang kalagayan tungkol sa kaligtasan. Tinuro ni Pablo dito kung paano natin tinanggap na ang pakikipagkasundo ng Panginoon sa atin. Siya ang offended party, siya yung nag-initiate ng reconciliation. Mahirap gawin ng laman yan dahil yung kasalanan na nanahan sa atin, hindi yung papayag na magpapakumbaba tayo. So dito, binibigay niya na wala tayong gagawin o i-contribute sa ating kaligtasan bagkos tayo ay tumanggap na. Inihanda na ng Panginoon para sa atin yung pakikipagkasundo dahil nga sa kasalanan siya nagpahiwalay sa atin. So paano ito nangyari? Ginamit niya si Adam bilang type or pattern ni Kristo na siya yung darating na tagapagligtas. Just sa verse 14 ng Romans chapter 5. Ano? So, ngayon, dito naman sa 1 Corinthians chapter 15, lalo na sa verse 12, maraming tumanggap sa Panginoon, maraming naniniwala sa Panginoong Hesus, tumanggap sa Diyos bilang manlalalang.
pero hindi sila tumatanggap ng katotohanan na ang tao pala pag namatay, meron palang buhay na pag-asa na bubuhayin na maguli. Ano, yung resurrection, hindi sila naniniwala. So, si Pablo hindi siya gumagamit ng mga Bible verses, Bible text para patunayan yung tinatawag na proof text. Ang ginamit niya, yung model na si Kristo na siya yung prototype ng lahat ng mga tumanggap na sa Kanya. Sa magitan nito, sa Kanyang pagkabuhay na muli, binigyan niya lahat ng tao ng garantiya na sila ay mabubuhay na maguli. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay o kung mangyari man sa atin, tiyak. Doon tayo sa first resurrection. Huwag nating isipin na, huwag nating ituro na pagsikapan natin na mapasama tayo sa first resurrection. Kasi ano mang gagawin ng laman na ito, pinaka-the best ng pagsikap ng laman na ito, wala siyang maiko-contribute para tayo ay ma-qualify doon sa Resurrection Day. Isa lang ang magbibigay ng kapangyarihan, itong katotohanan na na kay Kristo. Dahil sa kanyang pagkabuhay na maguli, 1 Corinthians chapter 4, chapter 15, verse 22, makikita niyo dyan. 1 Corinthians chapter 15, verse 22. Ano? So sa mga kapatid ko, habang kayo nakikinig, sana meron kayong katabing Bible. At pag na-bless kayo, meron kayong karapatan o pagpili kung paano nyo ibahagi ito. Either by small group or pipindot lang kayo dyan, nasa inyo yan. Ito ay pinag-atas ng Panginoon na ibahagi ang mabuting balita. Dito kasi tayo na lilito. Ano tong lahat na lang na tungkol sa Bible, puro mabuting balita. Isa lang ang mabuting balita, yung ginawa ng Diyos kay Kristo sa kanyang banal na kasaysayan, yun ang nagligtas sa atin. Yung mga iba dyan, puro na siya. Pag tinanggap na natin ang kaligtasan ito, ang mensaheng ito, tuturuan na tayo ngayon mamuhay. Ito yung tawag na fruits of the gospel. Ano? Nalilito tayo lahat na lang gospel. Pati yung second coming, gospel. So ngayon, patuloy tayo dito sa ating pag-aaral ng last part ng Two Adams. So, huwag niyong kakalimutan ito, ang katotohanan ito. Linalang tayo ng Diyos, lahat ng tao sa isang tao, si Adam. Pagkatapos nito, tayo ay winasak, sinira, giniba ang ating relasyon sa Panginoon sa magitan ng isang tao. Ngunit, hindi tayo pinabayaan ng Diyos, tayo ay kanyang tinubos, iniligtas mula sa kamay ng kaaway, sa pagkakasala, kasalanan at kamatayan. Itong pangatlo talaga ang nagbibigay sa atin ng buhay na pag-asa ng kaligtasan. Amen mga kapatid, isulat nyo, picturean nyo. Pag na-bless kayo, ibahagi natin. Okay? Balikan natin ang konting review ito. The God-man Savior. Nakita nyo? Si Kristo bilang Diyos, yan yung kanyang native right, nature. Itong taong ito yung ating pagkatao na nangangailangan ng kaligtasan. So, ang ginawa ng Diyos, tayo ay pinagsama doon sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. At the incarnation, two distinct opposite natures were united in Christ. Nabasa natin yan sa Ephesians chapter 2, verses 4, 5, and 6. At dahil diyan sa kapanganakan ni Panginoon Jesus, siya ay naging pangalawang Adam. Hindi niya pwedeng sabihin na siya ay Diyos. Sasabihin niya lang, ligtas na kayo. Kasi ako ang naglalang sa inyo eh. Akong bahala sa inyo. Hindi pwede kasi merong legal issue, merong accuser, si Satanas. Kailangan patunayan. Okay? Ngayon, dahil doon sa pagkabuhay ng ating Panginoon, kailangan niyang para siya maging representative, magkakatawan sa sangkatauhan, kailangan niya maging isa sa atin. Okay? Tandaan natin, yung kanyang tinaglay na pagkatao ay yung pagkataong nangangailangan ng kaligtasan.
Binasa natin to, pinag-aralan natin. 1 Corinthians 1:30, because of Him, dahil sa gawain ng Diyos, dahil sa, ito yung dynamics of the everlasting gospel, the movement. Ang Ama, binigay tayo, ilinagay tayo kay Kristo upang si Kristo ang ating maging karunungan na nagmumula sa Diyos, katwiran, kabanalan, at katubusan. Lahat ng kailangan sa ating kaligtasan, binuo, ginawa na ng Diyos sa atin at dinadala sa atin ngayon ng banal na Espiritu. Para ang mga nakikita na pag-aralan natin, nagiging totoo sa ating karanasan. Kaya lang, wala tayong may pagmamalaki sa ating sarili dito sa verse 13. So that it is written, this is all God's act. As it is written, let the man who boasts, boast in the Lord. Hindi sa ating sarili. Jeremiah chapter 9 verses 23 to 24. Ngayon, dito, alam naman natin na may buhay. Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Tapos, kung minsan tinatawag pa nga natin itong hiram na buhay. Mga kapatid, kailangan maging totoo tayo. Kung duda tayo, i-check natin sa Bible. Walang hiram na buhay. Lahat ito bigay na buhay. Nagkasala man na buhay ito, pero bigay talaga ito ng Panginoon. Ngayon, merong dalawang buhay sa Bible. Yung tinatawag na bios, ito yung buhay natin. Kaya, pag ang tao mag-aral ng medicine, ang tawag niya ay biology, study of human life. Ano? Ayan. Ang Panginoon naman, may buhay siya, yung original na buhay niya, yung Zoe. Itong buhay na ito, yung dalawang yan, itong bios, ito yung buhay na binigay niya na nahulog sa kasalanan at kinakailangan mamatay. Ang ginawa ng Diyos, pinagsama yan doon sa kapanganakan ng ating Panginoon Yesus, yung bios at Zoe. Kaya nandun ngayon ang ating Panginoon Yesus, si Jesus. Kaya ang tawag sa kanya Jesus or Emmanuel, God with us, Jesus, for He will save His people from their sins. Tatanong niyo mga kapatid, bakit His people? Akala ko ba all people? Yung context niyan, di ba yung mga Hudyo, yung mga Israelita, yun ang pinagkatiwalaan ng Panginoon, ang mensaheng ito. So yung message of salvation, nag-umpisa dun sa mga Hudyo. Tandaan natin mga kapatid ha, the message of salvation, hindi yung salvation. Kasi maraming natuturo na ang kaligtasan noon sa Hudyo lang, pero failure sila, inilipat ng Panginoon, hindi. Ang kaligtasan ay sa lahat. Pero gagamitin niya ang mga Israelita, yung mga Hudyo. Gagamitin niya. Sila yung unang makakaranas, maging patotoo sa buhay nila, at sila yung magbabahagi. Pero failure kasi umikot yung katotohanan papunta sa kanila at nagkaroon sila ng national or denominational pride. Na naisip nila parang sila na lang yung special, sila na lang yung ililigtas ng Diyos. Yang problemang yan, yung panganib na yan ay nandyan din tayo. Pag tayo nakafocus sa ating mga denominations. No? So dito makikita natin yung dalawang likas na original life ng ating Panginoon, eternal life, ipinagsama yung ating bios life. Yung bios na mamamatay, bios na nagkasala. So makikita natin kung mapapansin nyo mga kapatid, Romans chapter 8 verse 2 kaagad tayo. Kasi yung verse 1 hindi yan kasama dun sa dugtong ng chapter 7 tsaka chapter 8. No? Ngayon, verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus, the principle of life, pag nakita nyo yung law na yan, hindi yan 10 commandments, kundi principle of life. So the law of life of the Spirit, the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free. Titignan niyo yung verb tense, pinalaya na tayo mula sa principle of life ng sin and death. Yan yung verse 2. Okay? Ngayon, yung dalawang likas, nag-awayan doon sa pagkatao ni Kristo.
Pero syempre, nagumpay ang ating Panginoon, kaya nga tayo ay pinalaya na. For the law of the Spirit of life in Jesus Christ hath made me free from the law of sin and death. Sa verse 3, bakit? So explain niya dito, sapagkat kung anong hindi kayang gawin, ang kautusan kasi ng Diyos, mga kapatid, humihingi siya ng dalawang bagay. Actually, isa lang. Yung katwiran. Perfect, continuous righteousness. Hindi kaya ng laman dahil pinahina na ang laman ng kasalanan, hindi na kaya. Ngayon, dahil hindi kaya ng laman ng ating bios life ang pagsunod sa kautusan ng Diyos, haharap tayo ng hustisya. Because righteousness and justice are the foundation of God's throne. Dahil nga ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay ganoon na lamang, hindi niya tayo pinabayaan. Pinadala, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kagaya ng makasalanang laman. Kasi doon tayo ililigtas mula doon sa pagiging makasalanang laman. Kaya doon sa mga nag-iisip at nagtuturo na baka ginawin natin nagkasala si Kristo dahil tinaglay niya yung ating makasalanang laman, hindi siya nagkasala. Ililigtas niya tayo, yung ating pagkataong nahulog sa kasalanan, yun ang kanyang likas na tinaglay sa kanyang pagkatao upang kung saan ang pinakaposisyon, kung saan nakatira yung kasalanan, doon niya tayo huhugutin. Okay mga kapatid, sana maliwanag ito sa atin. Anong ginawa ng pagpadala ng Diyos ng kanyang bugtong na anak sa makasalanang laman? Upang doon sa kasalanan yon, hinatulan niya ang kasalanan doon sa laman. Because sin dwelleth in the flesh. Romans chapter 7 verses 17 and 20. Ang kasalanan, the law of sin and death dwells in the flesh. Kaya doon sa verse 2, the law of life in the Spirit hath in Jesus Christ hath made me free. Okay? So ngayon, ano ang layunin? Ano ang magiging goal? Ano ang magiging resulta ng paghatol ng kasalanan sa laman doon sa cross ni Kristo? Sa susunod, ito ang topic natin. Kasi series ito Dynamics Movement. Next Thursday, pag-aralan ng katotohanan ng cross ni Kristo. Nakita natin mga kapatid, sa laman hinatulan ang kasalanan. Anong laman? Yung makasalanang laman na tinaglay ni Kristo, hinatulan niya yung laman doon sa cross ng Kalbaryo. Okay? So, ang magiging result nito, nandiyan sa verse 4. Upang, kasi hindi nga kaya ng laman yung katwiran na hinihingi ng kautusan So, upang ang katwiran ng kautusan ay matupad. So, hindi tayo gagamit ng Matthew chapter 5 verse 17 kasi ang kausap ni Kristo doon ay mga Hudyo. Dito, ang kausap ni Pablo, yung mga paganong Romano na hindi nakakalap, sabi niya, wala tayong magagawa sa sarili natin. Kasi makasalanan tayo So ngayon, dahil hinatulan ng Diyos ang kasalanan sa laman doon sa katawan ni Kristo na nangyari sa cross, dito ngayon sa atin na lumalakad sa Espiritu ay matutupad ang katwiran ng kautusan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na walang kautusan. Pero in its proper context, mga kapatid, ituro natin yung tama. Huwag yung iniisip natin na tama. Kung hindi, ay ituturo natin yung talagang tama na nandyan sa Bible in its context. So the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh. Kasi converted na tayo. Nag-pass over na tayo through faith. Okay, so yan ang makikita natin. So the life that we have now is the life of Jesus Christ, Zoe. Ang experience natin, hindi tinanggal ng Diyos yung ating bios. Pero meron na tayong Zoe. Okay? Ngayon, doon sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Jesus. Si Jesus at the incarnation, He took our nature. Hebrews chapter 2 verse 14.
Pagkatapos ng resurrection ni Jesus Christ, the greatest proof that Christ was the Messiah, we became partakers of His divine nature. Pinagsama. Ano mga kapatid, hindi siya halili kung hindi pinagsama talaga. Kaya meron tayong eternal life in Jesus Christ. Pagpunta na 2 Corinthians 5:17, He that is in Christ, old things pass away, behold, all things become new. Ito yung gospel. Ito yung mabuting balita na dapat marinig, malaman, maintindihan, at maranasan at maging patotoo ng isang Kristiyanong nananampalataya sa katotohanan ng mensahe ng kaligtasan. Okay? So ngayon, makikita natin dito yung sasabihin natin, paano nangyari yon? Mga kapatid, para hindi tayo malito, tingnan nyo lang yan, hindi natin i-discuss, i-detail natin to pag ang cross na ni Kristo. Ano sabi dito? Yung tunay na likas ng Panginoon, He's the Son of God, self-existing, no? Makikita nyo dyan sa picture, ay yung kanyang pagkatao, nandyan yung qualifying word, kung saan at paano siya ginawa. What He was made. So His human nature, na He took upon Himself flesh and blood, same flesh and blood. Hebrews chapter 2 verse 14. Yan yun, what He was made. Kaya hindi siya nagkasala. Okay, sana maliwanag sa atin yan mga kapatid. Ngayon, pupunta na tayo dito sa main thing natin. Romans chapter 5 verse 12. Pagkatapos ni Pablo sabihin kung paano natin tinanggap ang kaligtasan while we will still sinners, ungodly, without strength, Christ died for us. Hanggang verse 11, sure na yung ating kaligtasan. Dito na niya babanggitin yung dynamics of the everlasting gospel, yung movement ng kaligtasan. Gagamitin niya itong dalawang Adam. Okay? Umpisa natin para matapos tayo in around 10 minutes. Therefore, just as through one man sin entered into the world. Nakita niyo mga kapatid kung paano pumasok ang kasalanan sa libutan sa isang tao, si Adam. So ang malungkot, pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan ito, yung kamatayan na dala, bunga, resulta ng kasalanan, lubaganap at umabot, dumating sa lahat ng tao. Paano naging sa lahat ng tao ito? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ngayon, may problema dito mga kapatid. Kasi, hindi niya sinabi kung paano nagkasala ang lahat ng tao. Basta sinabi niya lang ang lahat ay nagkasala. So, ang magiging malaking tanong at legitimate na tanong, paano ang lahat nagkasala? Nagkasala ba sila kagaya ni Adan? O nagkasala sila doon kay Adan? Di ba? Ngayon, para hindi malito, ito yung paliwanag ni Pablo sa verses 13 and 14. So ang question, did they sin like Adam? Or did they sin in Adam? Pag kinuha natin yung conclusion na sila din ay nagkasala kagaya ni Adan, ang mangyayari dyan, maliligtas lamang tayo kung gumawa tayo ng katuwiran kagaya rin ni Kristo. Pero kung liliwanagin natin yung punto ni Kristo, paano tayo nagkasala kay Adam, doon din tayo tinubos, iniligtas ng Diyos kay Kristo. So dito sa verse na to, napakahalagang bahagi nito. Ang punto na ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan, ito ay kasaysayan na. Doon mismo sa paglalang ng Diyos at nagkasala si Adam, na involved na ang lahat ng kanyang lahi. Kasi galing tayo doon kay Adam eh. Number 2, itong kasalanan na pumasok sa sanlibutan sa magitan ni Adam, nagdala ng hatol
tungo sa kamatayan. Ngayon, ang malungkot dito, yung hatol na ito na tungo sa kamatayan ay talagang dumating sa lahat ng tao. Bakit? Ang lahat ay nagkasala. Paano sila nagkasala? Paano tayo nagkasala? Hindi kagaya ng kasalanan ni Adam, kundi tayo ay nagkasala doon kay Adam. Makikita naman natin yan sa verse 14 mamaya. Kaya lang itong point na itong dapat natin malaman. So, uunahin natin ito. 5 punto na kailangan natin isalang-alang. Anong sinasabi ni Pablo ng passage na ito? Number 1, hindi hindi totoo na ang lahat ay namamatay dahil nagkasala nga ng kagaya ng personal na pagkasala ni Adam. Pangalawa, doon sa grammar na ginagamit ng Griego, yung word na sin sa verse 12, ang verse niyan ay aorist tense. Sa Greek, isang pangyayari pero involve lahat, once and for all. Pangatlo, ini-explain dito ni Pablo sa verses 14, 13, and 14 kung anong ibig niyang sabihin ng verse 12 na lahat ay nagkasala. Ano? So, he says that all those who live from Adam to Moses, dito sa verse 14, died even though they did not sin like the transgression of Adam. So, ang kamatayan ay naghari na mula kay Adam papunta kay Moses. Tandaan natin ito mga kapatid. Ang kamatayan ay naghari mula kay Adam papunta kay Moses kahit hindi sila nagkasala kagaya ng pagsalangsang ni Adam. Kung kukunin natin ang katotohanan ito, walang exempted dyan sa kamatayan. Tayo ngayon na nahuhuli dito ngayon, darating din tayo doon sa karanasan na yan kung hindi pa dumating si Jesus. Kaya lang, natutulog nga lang tayo. Okay? So, ginamit niya si Jesus Christ na prototype. Number 4, dito sa Romans chapter 5, verses 15 to 18, dito idinitalye ni Pablo na yung kasalanan ni Adam, hindi yung personal, no? Nagdala ng hatol tungo sa kamatayan sa lahat ng tao. Yan ang napakalungkot pero hindi natatapos dyan. Pinapakita lang yan ni Pablo para kung ano ang solusyon ng Diyos sa mabigat na problemang ito, doon magniningning ang mabuting balita ng kaligtasan dyan kay Kristo. So the logic of Paul's argument in this passage is that si Adam is a type or pattern of Christ. That what happened to us in Adam ay tinanggal, reverse, undone for us. Para sa atin. Saan? Doon kay Kristo. Hindi kagaya ni Kristo, kundi doon kay Kristo. So if we insist yung verse 12 na nagsasabing lahat ay namamatay dahil ay nagkasala kagaya ni Adam, sasabihin din natin, dito sa analogy nito, talagang papasok siya, nasasabihin din natin, tayo ay inaring ganap o inligtas dahil tayo ay sumunod at gumawa ng katuwiran kagaya ni Kristo. So, importante yan na pag yan ang tinanggap natin na ganun, malaking kamalian. So, basahin natin tong verses 13 and 14. For sin indeed was in the world before the law was given. Nandiyan na yung kasalanan bago pa binigay ang kautusan. Ngayon, yung kautusan na yan ay nananatili na yan noon pa forever. Kaya lang hindi nga alam na eh. So kaya binigay kasi meron na. Pero ang mga tao hindi pa nakakaalam. Kaya ituloy natin. Sin, but sin is not counted. Ibig sabihin hindi ka i-charge as guilty kung wala pang kautusan. Pero, habang hindi pa ibinigay ang kautusan, ang kamatayan ay naghari na mula kay Adam patungo kay Moses. Kahit doon sa kanilang hindi nagkasala kagaya ng pagsalangsang ni Adam, patay din sila. Sino itong darating na tagapagligtas na hindi nagkasala kagaya ng pagsalang sa nila? Siya na darating, si
Jesus. Okay. Punta na tayo. Bibilisan lang natin to. Matatapos na tayo. 15. Datapwat, gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Kinokontrast lagi dito anong nangyari kay Adam at anong ginawa ni Kristo para sa atin. Sapagkat kung ang pagsuway ng isa, yan si Adan, yung una, ay nangamatay ang marami, lubha pang subanggana sa marami ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesus Kristo. Mga kapatid, ang highlight ng word dito sa verse 15 ay biyaya. Itong biyaya dito, ginagamit lang natin ito ng napakagaan lang. Yung parang halimbawa, may birthday, rinigaluhan, oh, biyaya. Grace. Hindi yung grace kasi birthday niya, kaya binigyan mo siya ng regalo. Pag hindi niya birthday, hindi mo naman siya bibigyan ng regalo. Ang biyaya, gumagana yan doon sa mga taong hindi dapat tatanggap. Halimbawa, merong isang snatcher o magnanakaw, nahuli. Sa halip na parusahan siya doon sa harap ng mga tao, binigyan pa siya ng pera. Nakuha natin mga kapatid, mabigat itong word na biyaya na ginagamit ng Bible. Gagawa siya ng mabuti, gagawa siya ng pabor doon sa kanyang kaaway na hindi karapat-dapat tumanggap ng mabuting loob. Yan ang biyaya. Ito yung tinutukoy ni Pablo dito sa verse 15. Na kung dumating ang kasalanan na nagdala ng kamatayan, hatol ng kamatayan sa lahat ng tao, ang biyaya ng Diyos ay mas sumagana sa pamamagitan ng isang lalaking si Hesus Kristo. Nakuha natin mga kapatid, yung bigat ng biyaya, huwag nating kalilimutan yan. Kasi pag mag-pray tayo, ay may biyaya ako. Yung nakatanggap ka ng card, nakatanggap ka ng bulaklak, pagkain, kung ano man ang natanggap mo, ang tawag natin doon biyaya. Sa pagkain, salamat Panginoon sa biyaya ang aming tatanggapin. Pero yung dito sa context na to, ang biyayang ito ay binigay ng Diyos sa mga taong sumuway, nahulog sa kasalanan at hindi karapat-dapat maligtas. So yung keyword ng verse 15 ay biyaya. Punta tayo dito sa verse 16. Nandyan lagi yung contrast kay Adam at kay Hesus Kristo, no? At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyayari sa magitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa pagdurusa, datapwat ang kaloob ng walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaring ganap. Anong ibig sabihin nito? Kaya hinighlight ko yan mga kapatid. Nakita niyo yung maraming pagsuway? Kung tayo ay iniligtas ng Diyos sa kasalanang namana natin kay Adam, mabuting balita ba yon o hindi? Siyempre, kasi wala naman tayong kasalanan doon eh. Ay ang problema, kung iniligtas lang tayo ng Diyos doon sa namana nating likas na makasalanan kay Adam, hindi yung good news. Kasi doon sa likas natin, meron din tayong mga personal na kasalanan. Kaya ginamit dito yung marami. Maraming pagsuway. So, nagkasala si Adam, namana natin yung kasalanan, hindi yung guilt, kung hindi yung likas. Meron din tayong mga personal na kasalanan. In-involve ng Panginoon lahat ng kasalanan doon sa activity ng ating Panginoon Jesus. Yan ang tinatabig, maraming pagsuway. So, ang keyword dito sa verse 16, na tayo ay hindi lang linigtas ng Panginoon, reverse ang ating history doon kay Adan, isinama din ang ating mga personal na kasalanan at sa mga magagawa pa natin. Kasi halimbawa, hindi pa naman na nangyari yung buhay natin bukas. Hindi natin alam kung paano tayo magkasala. Dito, kasama na yan doon. So pag convict tayo ng Holy Spirit na kasala tayo bukas, convict, anak, mali yun. We will confess our sins. And the blood of Christ will cleanse us from all unrighteousness. Grabing ganda nito mga kapatid, ano? Sa verse 17, titingnan nyo naman yung keyword o ano dito, yung word na naghari. Sapagkat kung ang pagsuway ng isa ay naghari,
ang kamatayan sa magitan ng isa. So dito, pag sinabing hari, wala nang ibang lalamang. Pag may order siya, yun ang matutupad. Anong order ng kasalanan doon sa pagsuway? Naghari siya. Siyempre, hihingi siya ng kamatayan. So dito kay Kristo, napakaganda nito mga kapatid, no? Kung paano naghari ang kasalanan at kamatayan dito sa mundo. Dahil sa ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus, ang tawag kay Kristo ay King of Kings, hari ng mga hari. Kung siya ang hari ng mga hari, sino yung mga hari na yun? Yung tumanggap ng biyaya ng Diyos. Tingnan nyo dito ha, itutuloy natin. Sapagkat kung sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa magitan ng isa, si Adam, lubha pang magsisipaghari. Kita nyo yung future tense? Pagdating ni Jesus, tayo ng mga tumanggap, magsisipaghari. Saan? Sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa. Titingnan niyo ito mga kapatid, sa buhay ng nagsisitanggap. Meron talagang pagtanggap mga kapatid. Pag hindi natin tinanggap, gaano man kaganda, kamakapangyarihan ang mensahe ng biyaya, ito ay baliwala sa atin. Hindi baliwala yung message. Tayo ang baliwala. Kasi yung message, power of God yun eh. Meron kasi nagsasabi na pag hindi daw natin tinanggap yung biyaya ng Diyos, parang wala siya. Hindi. Nandiyan yung biyaya ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Tayo ang wala. Kaya meron talagang pagtanggap. Lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap. Ng alin? Ng kasaganaan, ng biyaya. Tinukoy na doon sa verse 15 yung biyaya. At kaloob ng katwiran sa magitan ng isa sa makatuwid bagay si Hesus Kristo. Okay? Verse 18. Pag may mga patay, mga memorial service, ang orientation natin, lecturean yung mga namatayan na ang patay, hindi bumabalik. Totoo naman yun eh, pero hindi yan ang panahon para mag-lecture sa mga tao. Bigyan natin sila ng buhay na pag-asa. Dito sa verse 18, pag merong mga tao dyan na nakahalay na patay, kalahating katotohanan lang yan. Dapat yung buong katotohanan ibigay natin. Kaya kung paano sa magitan ng isang pagsuway ang dumating ang hatol sa lahat ng tao, yan ang bad news, sa ipagdurusa, dito na yung complete sentence. The whole picture of the story of the redemption. Gayon din naman sa magitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa ilan? Sa lahat ng mga tao. Saan ang tungo nito? Sa ikaaaring ganap ng buhay. Justification unto life. Grabe ano? Ang tindi. So ngayon, pag makita natin, mahal natin sa buhay, patay, kung ano man ang ikinamatay, disgrasya, sakit, masakit isipin, masakit ramdamin. Pero, terrible as it may appear to our naked eye and our emotion, hindi tapos ang katotohanan dyan. Ang ating buhay na pag-asa ay nandito sa kasunod na katotohanan, yung magbubuo, na doon kay Kristo, meron tayong walang bayad na kaloob dumating sa lahat ng tao. Tungo sa katwiran, patungo sa ika-aaring ganap ng buhay. Kita niyo mga kapatid? So dito sa verse 19, ito yung conclusion. Na sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay magiging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Makita niyo yung verb tense dito. Ngayon mga kapatid, dahil tumanggap na tayo sa Panginoon, tayo ay mga matuwid na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ni Kristo. Hindi tayo matuwid sa ating sarili, sa ating performance, sa ating likas.
ang katwiran natin ngayon ay katwiran ni Kristo na chinarge sa atin. Kaya we are righteous by faith. Pagdating ng ating Panginoon Yesus, doon na natin mararanasan yung buong katwiran from the mind at doon din sa ating likas. Kasi this mortal will put on immortality and this corruption will put on incorruption. Kaya mga kapatid, last part ito ng ating two Adams. Sa dalawang Adam, dito pinahayag kung paano bumagsak ang tao, paano iniligtas at ibinalik ng Diyos ang tao sa kanyang katayuan bilang anak ng Diyos. Ito, kay Adan, lahat ng tao nagkasala, nadungisan ng kasalanan at tinatulon sa kamatayan. Ngunit kay Kristo, kaparehong pagkataong nahulog sa kasalanan, kanyang kasundo, lininisan sa lahat ng dungis ng kasalanan at inaring ganap tungo sa buhay na walang hanggan. Yan yung two Adams. Ano ang role natin dito? Yung pag narinig natin ang katotohanan ito, diyan gagana ang pananampalataya kay Kristo. Tatanggapin natin ang katotohanan ito. So ngayon, bilang makasalanan sa ating likas, mararanasan natin ngayon yung kapayapaan, kagalakan ng kaligtasan na maglilingkod sa Panginoon habang naghihintay sa kanyang maluwalhating pagdating. So, nawa ang pagpapala ng Panginoon ang ating tatanggapin. Number one, ang kasalanan ni Adam ay nagdala ng kamatayan sa lahat ng tao. Pangalawa, yung katwiran ni Kristo, yung kanyang pagsunod sa Ama, nagdala ng dalawang bagay. Kaligtasan doon lamang sa pangalawang kamatayan, eternal death. Kaya wala tayong mamamahinga tayo either tulog, na disgrasya, o nagkasakit, pinatay, nag-suicide. Because Christ, the gospel, save us only from the second death. Ngayon, Christ's righteousness resulted in justification to life for all people. Ipaabot natin ito mga kapatid. Number 3, salvation from the second death and the verdict of justification to life. These two things are God's greatest supreme gift in Christ to all humanity. So every baby is born subject in Adam, although objectively in Christ, therefore under reign of sin, condemnation, and death. Number 5, last one. Adam and Christ represents sila yung nagkakatawan ng dalawang magkasalungat na kampo. Yung kasalanan, katwiran. Kamatayan, buhay na walang hanggan. Therefore, hindi tayo pwedeng manatili sa dalawang tao, isa lang ang pipiliin natin. Either we remain our position in Adam to enjoy sin and end up in death, or we will accept Jesus Christ by faith, not by birth, by faith in Jesus Christ, in His righteousness, and our position in Jesus Christ to enjoy together with Him forever, eternally, in the presence of the Lord. So mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon, nawa ang katotohanan ng two Adams na ito ay magbigay sa atin ng tibay ng pananampalataya at kagalakan sa pagbahagi ng mabuting balita. Part Rafi, pagpalain ang lahat ng aking mga kaklase sa pag-aaral ng salita ng Diyos. God bless you all. Part Rafi. Maraming salamat, Pastor Epi, sa isang napagandang paglalahad ng dalawang Adam. At ngayon ay ibibigay ko yung panahon at oras kay Part Ronnie upang kanyang basahin yung mga katanungan na may kinalaman sa ating pag-aaral sa oras na ito. Ayan, thank you, Part, sa napakagandang paglalahad na ating po napakinggan, mga kapatid. Ay na ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng liwanag sa katotohanan ng tayo ay tinubos ng ating po Panginoon sa ating po Panginoon Kristo. Ang unang tanong po dito, Pastor Ipi, ay ganito po. Tayo po ba ay papanagutin ba tayo ng Diyos sa isang bagay na wala tayong pagpipilian?
O kagaya ng nagkakasala tayo dahil sa ipinanganak tayo makasalanan kay Adam. Okay mga kapatid, napakagandang katanungan yan. Hindi lang siya maganda kung hindi legitimate. Kasi ang concern talaga ng tao, tanggapin natin o hindi, alam natin na nagkasala tayo. So ang tanong ngayon, i-charge ba tayo ng Panginoon sa mga kasalanan hindi naman wala naman tayong choice? Siyempre hindi. Pwede pabasa ng 2 Corinthians chapter 5 verse 19 para makita natin. 2 Corinthians chapter 5, Verse 19. Ang ganda nga. sabi po dito, sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagpapala sa amin ang mga salita ng pagkakasundo. Ano ang mindset ng Diyos sa sanlibutan? Hindi sa mga nananampalataya ha, sa sanlibutan yan. Ano ang mindset niya? Hindi ibinilang ang kanilang kasalanan laban sa kanila. So dapat malaman natin yan. Pero tanggapin natin na nagkakasala tayo. Huwag nating i-cover o tatakpan-takpan. Ano? Kasi hindi tayo magpa-prosper niyan. Pero pagdating sa disposition ng Panginoon ng kanyang damdamin at puso sa buong sanlibutan, hindi niya ibinilang ang kasalanan ng sanlibutan laban sa kanila. So he will not charge it. Pero sa mga nakakalam, tumanggap, tapos pipiliin natin magkasala, pinipili pa rin natin mamuhay doon sa ating likas kay Adam. Ayan, thank you, Pastor. Ito po yung pangalawang tanong po. Doon po sa Apocalypse o sa Revelation chapter 13 verse 8, ang kordero lang bago itinatag ang sanlibutan. Ano ang mangyayari kay Adam matapos siyang magkasala kung walang kordero na pinaslang? Kung walang kordero na pinaslang doon sa Apocalypse 13:8, yung dineclare ng Panginoon na sa araw na ikaw ay kakain, hindi yung tulog eh. Yun ay eternal death. Talagang goodbye to life forever na sila. Kaya ang mga tanong, ang palabas ni Satanas, sa araw na kayo ay kakain ito, hindi kayo mamamatay. Bagkus mabubukas. Ngayon, nung kumain si Eva, hindi siya namatay. Binigyan din niya si Adam, hindi sila namatay. Sino ang dating ngayon na nagsinungaling? Siyempre ang Diyos, dahil sinabing sa araw na kayo mamamatay. Pero dito gumagana ang biyaya ng Diyos. Bago pa dumating ang problema, handang-handa na yung biyaya, pinaslang. Para mas madali ang illustration nito, no, Part Rani, at sa mga nakikinig. Yung mga shopping mall na ginagawa, kasama ilalagay ng mga electrical engineers yung paggawa ng mall, yung tinatawag na backup generator. Na just in case magkaroon ng brownout, hindi nila malalaman na may brownout kasi sa panahon na papatay yung main current ng city, papasok agad yung backup generator. So hindi nila mararamdaman. Tayo, hindi natin. Ang ramdaman lang natin yung may namatay, maghiwalay, iiyak tayo. Kaya si Kristo umabot sa punto na halos ang pawis niya parang dugo. So yung effectivity kung bakit si Adam nabuhay pa ng 930 years dahil sa tupang pinas. Ang Panginoon kasi, Patrani, wala siyang kahapon, wala siyang bukas. So good as cash yun. Meaning, meron ng plan of salvation bago pa mahulog ang tao sa kasalanan. So sa panahon na nahulog ang tao sa kasalanan, nag-brown out, nag-black out ang relationship natin sa Panginoon, pop, sumipa ang biyaya. Hindi namatay si Adan. Kasi kung pinatay si Adan noon, yung araw na yon, nasaan tayo ngayon? Siyempre wala. Bakit? Doon niya tayo linalang sa isang tao. Nahulog yung isang tao, doon naman niya tayo tinubos sa isang tao, ang ating Panginoong Hesus. Patrani. Purihin ang Panginoon sa napakagandang katugunan na ating po mga katanungan. Ayan, Patrapi, ating po mga tanong na ibinahagi sa gabi ito.
Okay, salamat Part Ronnie. Pastor, meron akong follow-up doon sa tanong ni Part Ronnie Mm. tungkol doon kay Adam na dahil merong pinaslang na korona ng Diyos, hindi siya namatay. Mm. Hindi siya namatay. At ang tanong ko doon, bagamat hindi namatay si Adam, pero siya ay makasalanan. Tama po ba, Pastor? Nagkasala at makasalanan. Tama po, Pastor. At Mm. yung likas na yon ay naipasa sa atin. Tama po, Pastor? Tama, oh. So, bagamat hindi siya namatay, ano yung status ni Adam? Nasaan si Adam at nasaan tayo na bagamat hindi namatay si Adam dahil doon sa kordero ng Diyos, nasaan tayo? Ano yung kalagayan natin kay Adam? Ang nangyari, Part Rafi, ganito. Hmm. Hindi sila namatay physically, hindi rin sila namatay to pay the wages of sin. They became spiritually dead. Because Hmm. of sin, they rejected the Holy Spirit na siya yung nagdadala, nag-govern ng kanilang buhay. Spiritual sila, spiritual being tayo linalang ng Diyos. Nung nahulog tayo sa kasalanan, tayo ay namatay sa spiritual na aspeto. Kaya yung mga tao in general dito sa mundo, sinabi na ni Jesus yan, you must be born again Hmm. in water and in spirit. Kasi buhay tayo physically, pero yung spiritual connection natin sa Panginoon, wala. So through the gospel, restore ngayon ng Panginoon yung Holy Spirit sa atin. Ay, thank you. So, ibig sabihin pala, kung wala si Jesus, Oh. nasa kaawa-awang kalagayan tayo, no? Kung Oh. hindi siya isinugo ng Panginoon. Oh. So, ganyan. Hindi lang tayo kawawa, talagang we are condemned to death with no choice. Mm. Di ba? Thank you. Isa pa, Pastor. Isa pa. Oh, sige, sige. Masarap magtanong eh. Oh. Kasi kanina, nahapiawan mo itong Romans chapter 5 verse 19. Oh. Kasi tinitingnan ko kasi yung mga verb tense dito, yung Mm. pampanahunan nitong sinasabi dito sa verse 19 ng Romans chapter 5. Mm. Basahin ko pa, Pastor. Ha? Sige. Sapagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Mm. Second part ng verse 19. Gayon din, sa pamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging matuwid. Ang tanong Ah. ko rito, doon sa pagkakasala ni Adam, alam naman natin na si Adam ito, doon sa pagkakasala at pagsuway niya, sabi rito, Mm. naging pagsuway ang isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Ito ay past, Oh. diba? Dahil sa kasalanan, Mm. marami ang naging mga makasalanan. Pero pagdating Mm. dito sa second part, gayon din sa pamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. So bakit future tense? Bakit pang Oh. hinaharap? With your tense. 'Di ba? Kasi nga, Teka, pastor. Dadiretsuhin ko na 'yung tanong ko. sige. Hindi ba pwede, 'di ba, bakit hindi naging matuwid o bakit hindi nagiging matuwid yung perfect continuous tense, kundi ang ginamit is magiging mga matuwid. Oh. Kaya future tense yan, kapatid. Kasi ngayon, ang ating pagiging matuwid na present tense ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa katwiran ni Kristo na iniatang sa atin. Mm. Pagdating ni Jesus sa second coming, yung katwiran natin buo na kasi mind and a glorious body. Ngayon, ang matuwid lang sa atin by faith, dito lang sa isip natin. Salamat Panginoon sa katwiran ni Kristo. So, alam na natin na ito mali, ito masama. Dito lang yan sa isip. Pero yung likas natin, bigyan mo yan ng tamang pagkataon na apihin, kung ano man ang gagawin dyan laban sa laman, la, didepensahan niya yan. Nabilitaan niyo yung mga manggagawa, nagbabarilan. Di ba? Bakit ganon? Mm. Kasi nga, ang katwiran natin, sa pananampalataya lang doon kay Kristo. Pero pag inabot tayo sa takdang panahon na hindi handa ito, gagawa ito ng gawain ng laman. Mm.
Yun din pala paliwanag, Pastor, kung bakit kasi maraming beses pagka nagkakaroon kami ng open forum dito sa church. Diba? Mm. Doon sa Romans chapter 8 verse 2 to 4 Mm. ay ang sabi ng Panginoon, yung hindi naabot, basahin mo nga, upang ang katwiran itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Ibig sabihin pala nito, kaya bagamat tayo ay tinubos na ng Panginoon, pero nakagagawa pa rin tayo ng kasalanan. Mm. Mm. Okay, Kaya, thank you. yung karanasan natin as Christians, we live by faith. We are sinners by birth, and we are righteous by faith at the same time. Pero yung righteousness natin, hindi natin likas yun. Yun ay kinargada lang sa atin. Halimbawa, ako walang pera. Binigyan mo ako ng 5,000. Pinagamit mo yung 5,000 na yun. Ginamit ko yung 5,000, ako ang na-benefit. Pero saan galing yun? Sa'yo. Di ba? So kung gumawa ko na ngayon ng mabuti, hindi yung kabutihan ko. Kabutihan ng Panginoon yun. So doon makikita ng mga tao, grabe ito, lasinggo ito nga. Grabe ito, basagulero ito, bakit na bago yan? Doon na lilitaw sa isang makasalanang tao ang biyaya at kabutihan ng Panginoon na pinagnanahanan ng banal na Espiritu. Wow. Thank Di you. ba? Thank you, Pastor. Oo. Praise the Lord. Masarap sanang mag-discuss. Siguro talagang kailangan na natin mag-set uli ng isang tawag dito, isang segment pa para magkaroon tayo ng ganitong uri ng discussion para yung mga tanong ng ating mga viewers, ng ating mga kaibigan ay ma-address natin. Yung mga tanong na anything under the sun. Siguro by the grace of God ay makapag-create pa tayo, magkaroon pa tayo ng pagkakataon na magkaroon pa ng isang gabi para lahat ng mga katanungan, issues ay mapag-usapan natin. Di ba, Pastor? Di ba, Bartroni? Ipag-pray natin yan. Masaya yan. Sang-ayon ba kayo, mga kapatid, mga kaibigan na nanonood sa FB? Kasi kulang na kulang yung oras. Pero syempre, ayaw naman naming abusuhin kayo. Kasi bahagi ng ating pamumuhay Kristiyano yung tama yung oras ng ating pagtulog. Kung kaya't gustuhin man natin na pahabain pa, pero siyempre, ang pangako nga namin sa inyo ay isang oras na pag-aaral. Kung kaya't ngayon ay pansamantala nating wakasan yung ating programa at tayo po ay makakarinig ng awit para sa oras na ito. I hear the Savior say, thy chains indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find me in thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's heart and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. For nothing good I have
exclaim, I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat, Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Maraming salamat, Brother Ernie, sa isang napakagandang awit. Tunay na si Jesus ay kanyang binayaran ang lahat para sa atin. At ngayon ay ating wawakasan ang ating pag-aaral sa oras na ito sa pamagitan ng pangwakas na panalangin ng ating tagapagsalita, si Pastor Epi Villaruel. Kaya po ay manalangin mga kapatid. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, sa oras na ito, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Sa liwanag at katotohanan ng mensahe ng dalawang Adam na inyong pinahayag sa bawat isa sa amin sa magitan ng inyong lingkod na si Pablo, upang kami bilang inyong anak tumanggap ng katotohanan ito, ay tumayo sa katotohanan, maranasan at maging patotoo sa aming buhay ang tunay na pagkapangyarihan ng pagpili. At sa gabing ito, aking dinadalangin yung mga kapatid, ang bawat isa sa amin, na kami ay tatanggap ng aming kalagayan sa aming Panginoon Hesus sa magitan ng pananampalataya. Sa oras na ito, ang aming mga kapatid na may mga kahilingan, ito ay yung diringgin, tutugunan, sangayon sa inyong pangako, upang ito ay maging isa pang patotoo sa aming buhay, ang inyong dakilang pag-ibig na hindi nagmamaliw, bagos ito ay nagbibigay ng lakas, tibay ng pananampalataya sa pakikipagbahagi sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Pagpalain lahat ng makapakinig ngayon at makakapakinig pa at ang programang ito upang sa magitan ng inyong biyaya, maraming kaluluwang aabutin ang mensahe ito at tatanggap ng katotohanan, sila rin ay magkakaroon ng karanasang kaligtasan. Ano man mga pangailangan ng aming mga kapatid ngayon, ito ay inyong tutugunin ayon sa inyong kalooban. Papuri, kaluwalhatian ay binabalik namin sa inyo na may pagpapasalamat sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas na si Panginoon Hesus. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor Epi, sa isang napakagandang paksa niyong ilahad sa oras na ito. At gayon din sa ating mga kaibigan, mga kapatid na sumama, sumuporta sa loob ng mahigit isang oras na ating pag-aaral. Ganon din sa ilang Webes na ating pinag-aralan ang paksa na dalawang Adam. Ang aming pong dalangin na nawa ating ipanalangin sa Panginoon na lahat ng ating napag-aralan panatilihin niya sa ating mga puso upang ito po ay magbunga ng pananampalataya ni Jesus sa ating mga buhay. Sa pangalan po ng programang Discover the Power of God's Grace, sa pangalan ni Patroni, ni Pastor Epi, ay aming iniiwan ang katagang we love you with the love of the Lord. God bless us.